11 months pa lang po ako doon. Wala pa po akong naipon. And marami pong bayarin. Pero ang sabi ho ng nanay ko is safety first. Kaya nag-decide din na po akong umuwi. Pinakamalaking batch ng mga Pilipino mula sa Israel, ligtas nang nakabalik sa Pilipinas. Psychosocial support at financial assistance para sa kanila, tiniyak ng Department of Migrant Workers. Doon po sa nag-delay o nag-cause ng delay ng delivery ng election paraphernalia o kaya hindi natuloy kaagad ang halalan doon sa area, pagkatapos ng election, we will deal with you. Kapag yun ho ako ang nag-file ng demand, may pagkakalagyan ho yung mga yun. Lahat po ng kasali doon. Proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa 5 barangay na naantala ang eleksyon tuloy ngayong araw. Alkalde sa Bicol na pumipigil umano sa proklamasyon ng mga nanalong barangay official kakasuhan ng COMELEC. So anyway, these are, yun na nga, yung initially no nakita natin dyan is they are being trafficked. And we have the right agency who are in charge in the investigation of this case. The reason why kinordinate natin sa IACAT. Kaya nandun na sila sa IACAT for further evaluation of their case. 34 na POGO workers na tinangkang ilipat patungong Cebu, nasagip ng mga otoridad sa NAIA kagabi. DENR Warriors at Judiciary Magis wagi sa opening games ng UNCV Cup Season 10. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Ligtas na nakabalik sa Pilipinas ang 60 overseas Filipino workers o OFWs mula sa Israel. Ito ang pinakamalaking batch na umuwi simula nang manggulo ang mga Hamas. Hindi naman napigilan ng ilang kababayang maluha nang alalahanin ang takot na naramdaman dahil sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Ito ang balita ni Rosalie Cos. 11 months pa lang po ako doon. Wala pa po akong naipon. And marami pong bayarin. Pero ang sabi ho ng nanay ko is safety first. Kaya nag-decide din na po akong umuwi. Bakas pa sa mga mata ng kababayang si Ernesto ang naramdamang takot sa gitna ng nangyayaring digmaan sa pagitan ng Israeli Defense Forces at Hamas militant group. Isa siyang hotel worker at kabilang sa 60 Pilipinong ligtas na nakabalik kahapon sa Pilipinas mula sa Israel. Sila ang pang-4 na batch sa repatriation efforts ng pamahalaan mula nang sumiklab ang gyera sa rehiyon. Aminado siya, nakaranas siya ng bahagyang trauma dahil sa nangyayaring tensyon sa pinanggalingang bansa. Ganito rin ang kwento ng 2 pang kababayang piniling umuwi na lang ng Pilipinas upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Tatlo ko na tong country na nag-work ako. So, pero part pa rin ng Middle East. But this is the worst situations na na-experience ko in my life. Yung kabilaan, north and south, nagliliparan yung mga missiles. Kaya't napag-isipan ko na umuwi na lang po siguro kasi ang unang maapektuhan dito sa akin yung mental health ko. Susundan na po yan ng aking physical health. At sunod-sunod na po yan na kung baga makakasira po sa akin. Pagtitiyak ng pamahalaan, pagkakalooban ng kinakailangang psychosocial support ang mga OFW. Bukod pa ito sa financial at livelihood assistance na ibibigay sa kanila ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Rest assured, based on the directive of the President, financial assistance, livelihood assistance, health support, and psychosocial wellness support, and skills training support, lalo na sa mga kaanak na mga OFWs na nasawi, na
na nagpapatulong na maghanap ng trabaho. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak, nasa 200 ang repatriation request ng mga kababayan sa Israel at Lebanon na pinoproseso sa ngayon ng pamahalaan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpasya munang bumalik sa Gaza City ang isang pamilyang Pilipino na may 6 na miyembro habang naghihintay makatawid ng Rafah border. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, masyado manong masikip ang tinutuluyan nila sa Southern Gaza. Kabilang ang pamilyang ito sa nasa 136 na Pilipino na nag-aabang na makatawid ng Egypt. Isinasaayos na ng Estados Unidos ang isang kasunduan upang makaalis na ng Gaza ang mga foreigners sa pamamagitan ng Rafah border crossing sa Egypt. Ayon sa US State Department, may mga demand umano ang Hamas bago nito pahintulutan ang mga taong makaalis ng Gaza. Aminado ang department spokesman na si Matt Miller. Wala itong detalye sa kung ano ang nangyayari sa Gaza side ng border dahil wala namang tauhan ang Amerika sa lugar. Hindi naman ito tinukoy kung ano ang mga partikular na demand ng Hamas. So what we have done is try to work with partners who have relationships with Hamas to impress upon them the need to do both. I won't speak to the details of those negotiations because we don't think it's useful to do so publicly, but it is a high priority for us, obviously. Nanindigan naman ng Israel na hindi magkakaroon ng tigil putukan sa Hamas militant group kasunod ng ginawa nitong nakamamatay na pag-atake sa bansa noong October 7. Ito ay habang paigting ang military operations na Israeli ground forces sa Gaza. Bunso nito, isang sundalong bihag ng Hamas ang napakawalan ayon sa Israeli military. Ito ang kauna-unahang rescue simula nang magumpisa ang bakbakan. Tahasang tinanggihan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga panawagang ceasefire upang mapakawala ng iba pang hostages at matapos na ang gyera. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Tututok na sa post-election scenario ang Philippine National Police matapos ang botohan kahapon. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, ito'y upang masiguro na magiging maayos at payapa pa rin hanggang sa matapos ang election period. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Naapela po tayo doon sa mga natalo na mga kandidato na sana po nagsalita na po yung ating mga kababayan ng mga pinili po nilang magiging liderato sa barangay level ay sana po respetuhin ito at wag na po sanang magkaroon pa ng kaguluhan dahil tapos na po yung proseso ng eleksyon. Nananatili sa full alert status ang pambansang pulisya kahit tapos na ang botohan kahapon. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, tututukan naman ng PNP ang post-election scenario gaya ng bilangan at ang seguridad ng pagte-transport ng mga balota sa COMELEC. Ongoing pa po yung mga canvassing of votes at may mga proclamation at ihahatid pa po natin yung ating mga election forms doon po sa mga COMELEC hubs. At syempre po, babantayan pa rin po natin yung peace and security doon sa mga areas dahil alam po natin na medyo mainit yung local elections, barangay elections. Sa kabuuan, nakapagtala ng 237 na insidente ang PNP sumula noong August 28 election period. 99 sa naturang bilang ang walang kinalaman sa eleksyon, 103 ang patuloy na iniimbestigahan at 35 naman ang validated election-related incidents. Sa 35 validated election-related incidents, 17 ang barilan, 15 sa ERI na ito
ay nangyari sa mga lugar na nasa ilalim ng green category o lugar na hindi kasama sa idineklarang nasa ilalim ng immediate concern. Bahagi po ito ngayon ng ginagawa nating critic at tinitingnan po natin kung ano po ba yung mga kailangan nating i-adjust sa mga susunod na eleksyon, particularly dito nga po sa lugar. Definitely itong mga 15 na barangays po na ito na nakapagtala po ng election-related incidents po ay automatic sa susunod na election period po ay mai-elevate na po yan at least doon sa yellow category because of occurrence po ng election-related incidents. Kaugnay nito, sinabi ni Colonel Fajardo na walang pagkakamali sa isinagawang deployment ng PNP, kung saan mas marami ang itinalaga sa mga lugar na nasa ilalim ng red category. Nakabase kasi aniya ang PNP sa parameters ng COMELEC kung paano ilalagay sa immediate concern ang isang lugar. Kahapon, araw ng halalan, nakapagtala naman ang PNP ng 40 insidente ng karahasan, kabilang ang 7 pamamaril sa BARM, Region 6 at Region 8. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May pangangailangan ng baguhin ang mandato ng mga opisyal na barangay. Ayon sa isang policy analyst, kailangan magkaroon na ng reforma sa barangay para magkaroon ng totoong partisipasyon ng mamamayan sa pamamahala sa komunidad. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Certainly, I would say na reforms in the responsibilities and the functions of the barangay are necessary. Napapanahon ng mapag-aralang mabuti ang tungkulin o responsibilidad ng mga opisyal ng barangay. Ayon sa policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, dapat bawasan ang mandato ng barangay at mas tutukan ito ang pamamahala at pangangalaga ng komunidad. Batay sa Local Government Code, kabilang sa mga serbisyong ibinibigay ng barangay ay maintenance ng kanilang health center at daycare center, solid waste collection at iba pang maintenance o pangangalaga sa iba pang pasilidad at infrastruktura. Para kay Atty. Yusinko, mahalagang palakasin ang autonomy ng barangay. Dapat bawasan ng responsibility as an implementing agent of the national government ang mga barangays. Because that gets in the way of their local autonomy. Kasi once na ang isang barangay ay nagiging parang nagiging foot soldier na lang ng mga national government, malaking trabaho na 'yon. Dapat rin anyang baguhin ang kultura at sistema kung saan nagagamit ang barangay officials ng mga kandidato sa national elections. Kailangan nating i-emphasize na yung barangay, yung mga barangay officials, ang kinakatawan nila is yung komunidad, no? Kinakatawan nila yung mga barangay, yung mga tao dun sa barangay. Hindi dapat nila kinakatawan yung mga politiko. Ayon pa kay Atty. Yusinko, mas magandang tignan rin ng mga mambabatas ang panukalang palawigin ang termino ng barangay officials. Kung i-extend natin, isabay na natin dun sa term ng presidente na 6 years na wala na ring re-election. I only propose that para synchronize yung election at coherent yung election system natin. Ilang reforma na rin para sa barangay ang isinusulong sa Kongreso. Kabilang na dito ang itinutulak ng kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Senator Amy Marcos na pagpapalawig ng termino at bawasan ang workload ng barangay officials. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng mga nanalong kandidato sa katatapos lamang na barangay at sangguniang kabataan elections. Sa mensahe ng Pangulo, binigyan din ito ang mahalagang papel na gagampanan ng mga bagong halal na opisyal ng barangay tungo sa maayos, mapayapa at maunlad na komunidad. Tiwala si PBBM na sa pamamagitan ng pagkakaisa at kolektibong pagsisikap ng mga bagong opisyal ng barangay ay maisusulong ang bagong Pilipinas. Nagpasalamat din ang Pangulo sa naging maayos at mapayapang eleksyon kahapon.
Napakahalaga po ng inyong papel sa ating lipunan. Isang panibagong pagkakataon na naman po ito upang makapagserbisyo sa mga Pilipino at sa ating bayan ng buong puso at higit pa sa abot ng ating makakaya. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras. Lagi po nating unahin ang kapakanan ng isang bayanan sapagkat sila po ang dahilan kung bakit nais nating magsilbi sa bayan. Mabuhay ang mga bagong opisyal ng barangay. Mabuhay ang ating mga kabataan ng sangguniang kabataan. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Inaasahan na bukas ang pagdagsa ng mga taong pupunta sa Manila North Cemetery. Ngayong araw, medyo kakaunti pa mga nagpunta sa sementeryo kaya maayos pa ang paglabas at pagpasok ng mga tao. Maigpit ang seguridad na ipinatutupad ng mga otoridad kung saan kinukumpiska ang mga bagay na ipinagbabawal ipasok sa sementeryo. Mula sa Manila North Cemetery, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, kumusta ang sitwasyon dyan? Monica, kumpara nga dun sa inaasahan ng management ng Manila North Cemetery na volume o dagsa ng mga tao na pupunta dito sa sementeryo ngayong araw ay kakaunti pa lang yung mga bumisita dito. Pero bukas, November 1, inaasahan nila na dadagsa pa yung mga pupunta dito sa Manila North Cemetery. Imbes na makipagsiksikan bukas, may ilan ang mas piniling magtungo ng maaga dito sa Manila North Cemetery. Tulad na lang ni Jasmine Yusi at Virginia Buwan na mga nagpunta ngayong araw dahil ayaw nilang makipagsiksikan sa dagsa ng mga tao bukas. Kasi parang mas hassle kapag bukas sobrang dami, crowded. Usually kasi ngayon maluwag pa, hindi rin mainit. Di ba pag marami, mas mainit. Mas marami pong tao bukas, lalo na may mga kasama kaming bata, mahirap po. Ngayon po? Ngayon po, maluwag-luwag pa. Hindi masyado maraming tao. Bukas, napakadami pong tao. Sa pagtaya ng Manila North Cemetery, inaasahang nasa 1.2 milyon na mga tao ang magpupuntahan sa Manila North Cemetery bukas November 1. Pero posible rin na hindi na ganito karami ang dumagsa bukas, lalo't may iba ang maagang nagpunta sa sementeryo, habang ang iba naman mas pinipiling umiwas sa siksikan ng mga tao. Ang observation namin sa tao ngayon, kumpara noon, parang konti ngayon. Siguro kadahilan kasi it's long weekend, yung iba kasi nasa mga probinsya pa yun. Samantala sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng mga otoridad sa mga ipinagbabawal dalhin sa loob ng sementeryo, sandamakmak pa rin na mga ipinagbabawal na items ang nakumpiska ng management ng Manila North Cemetery. Kasama dito yung mga pabango na itinuturing na flammable material, mga matutulis na bagay at lighter. Ayon sa mga nag-iinspeksyon sa gate ng sementeryo, mayroong ilan na hindi pa alam ang mga ipinagbabawal na items. Wala po kami pinalalagpas. Kung ano po sinabi ng pinag-utos na ating mayora, yun po ang susundin namin. Lahat ng items po natin na nandito po, lahat po yan pagdating ng hapon, ilalagay po sa isang lalagyanan at itatabi po natin sa command center po. Then, ang pagkakaalam ko, on the last day, magkakaroon yata ng ritual, pipicturean lahat yung karami yun at saka i-dispose. At para naman hindi mahirapan ang mga senior citizen, persons with disabilities at mga buntis, may inila ang libreng sakay ang LGU sa loob ng sementeryo. May mga naka-standby ring mga ambulansya sakaling mayroong kakailanganing isugod sa ospital. May nakabantay rin na mga pulis para mapanatili ang seguridad at kaayusan. Habang ang Manila Traffic and Parking Bureau naman ay agad na nagpapaalis ng mga sasakyan o motorsiklong paparada sa gate ng sementeryo upang hindi tumukod ang trapiko. Monica, as of 5 p.m. batay doon sa datos ng command center dito sa Manila North Cemetery, aabot sa 80,000 yung kanilang nai-record na mga nagpunta dito sa Manila North Cemetery ngayong araw. Mas mataas yan doon sa bilang na lagpas ng 70,000 kumpara kahapon, pero mas mababa sa kaparehong panahon noong nakaraang taon na aabot naman sa 200,000 ng October 31 din. At sa ngayon ay dito sa labas ng Manila North Cemetery, meron pang ilan na mga sinubukan nilang humabol para makapasok sa loob ng sementeryo. Pero strictly na yung oras ng
pagbisita dito ay mula alas 5 lang ng madaling araw hanggang alas 5 ng hapon. At pagkalagpas ng alas 5 ng hapon ay talagang hindi napapayagan dito yung mga dadalaw. At meron ilan na nakausap natin na galing pa ng mga ibang probinsya gaya ng Cavite at Laguna. Nang plano sana nila ay dito magpalipas ng gabi hanggang kinabukasan. Pero dahil nga hanggang alas 5 lang yung cut-off ng mga pinapayagang magpunta dito sa sementeryo, ay hindi na talaga sila pinapasok kanina. Yan ang ating kasalukuyang sitwasyon dito sa Manila North Cemetery sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, JP Nunez. Muling pinaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na mag-ingat sa pagpunta sa sementeryo. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, na nagkalat rin ngayon ng mga kawatan na nag-aabang ng mabibiktima. Kaya payo ni Colonel Fajardo, ingatan ang mga dalang gamit at iwasan ang pagbibitbit ng malaking halaga. Mainam na i-secure maigi ang mga cellphone at wallet para hindi makuha ng mga mandurukot na posibleng sumabay sa bulto ng mga taong papasok sa sementeryo. Normally po sir, pag ganitang malaki po yung volume ng mga tao ay theft, salisi at physical injury. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents na ihahati ni Jane Robles mula sa Vietnam. Magandang araw sa iyo, Jane. Jane, dyan ba sa Vietnam ay ipinagbabawal din ng mga Chinese-owned app at anong security measures ang ipinatutupad ng mga otoridad upang matugunan yung sinasabing cybersecurity risk? Magandang hapon, Monica. Sa kasalukuyan ay wala pa namang ipinagbabawal na Chinese-owned app dito sa Vietnam. Subalit, mayroong ipinatutupad ang mga otoridad dito na mga data protection law upang matugunan ang cybersecurity risk. At isa na nga ay ang comprehensive data privacy law na ipinatupad simula noong April 2023. Na kung saan ayon sa decree na ito, ang mga Vietnamese at foreign individuals ay may karapatan upang maka-access na i-correct o i-delete ang kanilang personal data kung kanilang nais gawin. At may mandate din sa mga organizations na i-implement ang kaukulang security measures para sa data ng mga personal data ng mga tao at i-notify agad ang mga otoridad kung sakaling mayroong data breaches. Monica? Sige, Jane, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Iniulat ng Chinese state media na ligtas na nakabalik ang Chinese astronauts pagkatapos ng 5 buwang space mission. Ito ang pang-5 space station crew ng China. Ito ang balita ni Rajan Bolivar. Ligtas na nakabalik sa mundo ang 3 Chinese astronauts pagkatapos ng 5 buwang pananatili sa space station ng bansa. Nakalapag sa Dongfeng London site sina Jing Haiping, Xu Yangshu at Gui Haichao batay sa state broadcaster CCTV. Itinuturing na tagumpay ang Shenzhou 16 crewed flight mission. May 13 nang maglakbay patungong Chang'ong Space Station sina Jing, Xu at Gui. 154 na araw silang nasa orbit. Nagsagawa ang mga ito ng scientific experiments at halos 8-hour spacewalk. Samantala, pinalitan naman sila ng bagong crew noong nakalipas na linggo matapos na ilunsad ang Shenzhou 17 mission mula sa Jiuquan launch site. Mula nang maupo sa pwesto si Chinese President Xi Jinping, pinaigting ng Beijing ang efforts nito upang maging isang major space power. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinahayag ng US State Department na nakatakda ang huling charter flight para sa American citizens paalis ng Tel Aviv, Israel, araw ng Martes, October 31. Noong October 13 nang simula ng US government ang charter flights mula Tel Aviv patungong Athens upang tulungan ang Americans na makaalis ng Israel. Sa gitna ito ng nangyayaring kaguluhan sa rehiyon,
Inihinto ng US Airlines ang lahat ng flights patungong Israel at nagdagdag ng flights patungong Athens upang tulungan ang mga residente nitong makabalik ng Amerika. Batay naman sa State Department, mayroon pa ring limitadong international flights galing Tel Aviv. Inanunsyo ng Canada na ipagbabawal nito sa government devices ang Chinese-owned app na WeChat. Itinuturing ding everything app ang WeChat gaya ng WhatsApp, Facebook, Amazon at Tinder na all-in-one. Gayunman, may security concern ang Western governments dito dahil posible umanong gamitin ng app upang makapag-spy o makapag-manman sa mga user nito. Isa ang WeChat sa mga pinaka-ginagamit na app sa buong mundo. Wala pang tugon ang Tencent, ang kumpanyang nagmamay-ari ng WeChat. Inaasahang dadalo sa Summit ng Artificial Intelligence o AI sa United Kingdom ang billionaire tech mogul na si Elon Musk. Ngayong linggo nakatakdang isagawa ang AI Summit. Ito ang balita ni Carmela Marinda. Inihayag ni UK Prime Minister Rishi Sunak na magsasagawa ito ng live interview sa tech billionaire na si Elon Musk pagkatapos ng Global Summit kaugnay ng Artificial Intelligence. Posted ito sa X account ng British Prime Minister. Inaasahan ang pagdalo sa summit ni Musk na nakatakda sa araw ng Huwebes, November 2. Isasagawa ito sa Bletchley Park kung saan magtitipon-tipon ang AI experts at global leaders upang talakayin ang posibleng peligro ng artificial intelligence. Kabilang din sa mga dadalo sina US Vice President Kamala Harris at European Commission President Ursula von der Leyen. Itinuturing na revolutionary ang recent advances sa AI, subalit posibleng banta rin ito sa humanity, gaya ng malawakang kawalan ng trabaho at matinding disinformation. Kamakailan lamang pumirma si US President Joe Biden ng isang executive order na magre-require sa developers ng artificial intelligence na ibahagi ang safety results sa US government. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Vietnam, ako si Jade Robles. Magandang gabi. Nagsagawa ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA ng Investment Forum sa Taiwan. Ito ay upang mahikayat ang Taiwanese companies na mamuhunan sa Pilipinas. Ito ang balita ni Paulo Dasal. Pinangunahan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA at Philippine Trade and Investment Center Taipei o PTIC ang 5-day investment campaign mula October 23 to 27. Layo ng nasabing programa na mapalawak ang Taiwanese investment sa Pilipinas. Ito yung annual platform natin upang i-share kung ano yung mga nangyayaring developments sa ating ekonomiya. At the same time, yung mga information na nakukuha natin dito, na ipamahagi natin dito sa mga Taiwanese companies ay nagiging basihan upang sila ay mag-invest or reinvest sa bansa natin. Talagang tinatarget natin yan kasi New Southbound Policy ang Taiwan, di ba? Ang gusto natin, kasi napakalapit nung dalawang bansa, tapos yung friendship, yung relationship naman din natin ay maganda. And so, ibig sabihin nun, yung negosyo, madaling maumpisahan. Ang mga sektor na manufacturing, electronics, semiconductor, chips production, automotive ang mga kumpanyang nais mahikayat na mamuhunan sa Pilipinas. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, may mga batas nang ipinatutupad na sa Pilipinas upang mas mapadali ang proseso para sa mga foreign investor. Nag-issue si Presidente ng Executive Order 18
layunin nito na mapatupad na mas mabilis yung pag-evaluate ng mga application at yung approval process. So that is in place already, providing green lanes for strategic investments. Meron na rin tayong ARTA law which prescribes timelines for issuance of permits. But sa hanay ho ng PESA since day one, we've been providing for this ease of doing business so that they just have to deal with PESA in securing all their permits. So it's a lot easier. Bukod dito, naglagay din ang pamahalaan ng mga economic zones na matatagpuan sa mga strategic location ng bansa. Kaya meron tayong mga economic zones, mga parks, science and technology parks, para kung naka-confine lang sila sa isang area, tapos yung mga highways doon ay ayos, madaling dumalo yung traffic, madaling dalhin, papasok, palabas, papunta ng mga seaport, airport, and at the same time, lahat ng mga kailangan nila, yung mga companies na warehousing, yung kung ano man, cold storage, depende kung anong product, no? So, pinoprovide yun sa loob ng isang ecozone. Samantala, ayon kay Charlton Chen, spokesperson ng Sercom, isang Taiwanese telecommunication and internet company, maganda ang resulta ng naitayong factory sa Pilipinas. Investing in Philippines is probably one of the best decisions that the company has been made. And we started building our first manufacturing production line back to 5 years ago, and currently, starting from scratch, we have employed more than 2,000 employees, and so far the result has been very pleasant, and we've been happy with our current status in Philippines. Ayon sa DTI, ang Taiwan ang 9th major trading partner ng Pilipinas na umabot ng $2.96 billion o 168 billion pesos noong 2022. Paulo Dasal, UNTV News and Rescue, Taiwan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling iginiit ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang karapatan ng Pilipinas na magpatrolya sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ginawa ng NSC ang pahayag kasunod ng bagong akusasyon ng China hinggil sa umano'y iligal na pagpasok ng barko ng Pilipinas sa pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Anyo, pinalalala lamang at lalo pang nag-uudyok ng tensyon ng China laban sa Pilipinas. Sa pahayag ng National Security Council, muling iginiit nito ang karapatan ng ating bansa na magpatrolya sa West Philippine Sea, kabilang na ang Bajo de Masinloc dahil bahagi ito ng ating exclusive economic zone. Muli namang pinagsabihan ng NSC ang China na umakto ng tama, sundin ang nakasaad sa international law at tigilan na ang anumang iligal na aksyon sa karagatang sakop ng Pilipinas. Mahigit 30 foreign POGO worker na posibleng biktima ng human trafficking ang nailigtas ng mga otoridad. Ililipat sana sila sa Cebu nang maharang sa Ninoy Aquino International Airport. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ayaw nilang pumunta ng Cebu at nung nakakita sila ng kapulisan natin, and that's why they seek the help of our policemen na nandun sa duty. At true enough, nung in-interview natin sila, in-interview ng ating mga kapulisan initially, it turned out na itong mga foreigners na ito ay possible victims of trafficking. Sa sumbong ng 4 na Vietnamese national sa mga pulis na nakatalaga sa Ninoy Aquino International Airport, nabisto ng mga otoridad ang posibleng human trafficking sa mga foreign POGO workers. Agad itong inimbestigahan ng Interagency Task Force na kinabibilangan ng Aviation Security Group ng PNP, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Department of Justice at Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Nasagip ang 34 na POGO workers. 31 sa kanila ay mga Vietnamese national at 3 ay Chinese national, 6 na babae at karamihan ay lalaki.
Sa ginawang investigasyon ng mga otoridad, nagtatrabaho ang mga na-rescue na foreign nationals sa JD Online Gaming Company sa Parañaque City na isang Pogo Hub. So anyway, these are, yun na nga, yung initially na nakita natin dyan is they are being trafficked. And we have the right agency who are in charge in the investigation of this case. The reason why, kinordinate natin sa IACAT. Kaya nandun na sila sa IACAT for further evaluation of their case. Natuklasan ng mga otoridad na wala itong permit sa PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation. Tinuntun din ng mga otoridad ang sinakyan ng mga biktima at nahuli ang isang Malaysian at 2 Chinese national. Maging ang 3 Pilipino driver at 1 Filipino interpreter ay nahuli din. Nakumpiska din sa loob ng sasakyan ng suspect na Chinese national ang isang Glock 42 na baril na walang lisensya at walang papel. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, nabulabog ang mga sindikato na ito na nagtatago sa mga Pogo Hub simula nang ni-raid nila ang Pogo Hub sa Pasay. Medyo na-alarm sila and they're trying to locate yung mga players nila sa ibang lugar na sa tingin nila safe. Pag sinabing safe, yung hindi sila matutuklasan, hindi sila mare-raid. So dalawa lang naman ang ibig sabihin niyan. Una is ililipat nila yung mga tao nila sa isang lugar or talagang nagbabawas sila ng tao dahil nakakaramdam na sila ng init. Ibig sabihin, nakakaramdam na sila na baka pasukin na sila yung pogo nila rito sa Metro Manila. Samantala, mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa gun ban at illegal possession of firearms. Iniimbestigahan pa ng NBI ang mga sospek kung ano ang maaaring kaharaping kaso ng mga ito. Samantala, itinanggi naman ng mga Pilipino driver at interpreter na mayroon silang kinalaman sa sindikato. Depensa nila, nagmamaneho lang sila para sa mga ito at hindi nila alam ang illegal na gawain ng grupo. Itinanggi rin ng isa sa mga Chinese na suspect ang akusasyon. Mananatili sa kustodiya ng IACAT ang mga na-rescue kung mayroong kaukulang dokumento ang mga ito para magtrabaho sa bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narinig o nabasa na ng ilan marahil ang kwento ng isang Filipina caregiver sa Israel na nakaligtas at kasama ang kanyang amo nang umatake ang Palestinian militant group na Hamas. Ngunit kanina, personal niyang ibinahagi ang kanyang karanasan. Samantala, tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na patuloy nitong binabantayan ang kalagayan ng mga Pilipino sa Israel at Gaza. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Hiningi ko po yung picture ng anak ko. Mama, patingin na po yung picture ng anak ko kasi alam ko na po hindi ako mabubuhay. Alam ko na talaga. Mama, tapos yun po sinend nila sa akin. Kasi gusto ko, siya yung huli kong makikita. Ayoko pa pong mamatay. Kawawa yung anak ko. Hindi lubos maisip ng 31 taong gulang na overseas Filipino worker na si Camille Jasalva na malalagay siya sa malagim na karanasan habang naghahanap buhay sa ibang bansa. Mahigit 5 taon nang nagtatrabaho si Camille sa Israel at namamasukang caregiver sa kibbutz Nirim sa southern Israel na malapit sa Gaza border. Anya, umaga pa lang ng October 7 nang marinig nila ang walang humpay na pagpapaulan ng rockets. Pero hindi niya inakala ang pag-atake ng Hamas sa kanilang komunidad. Agad silang nagpunta ng kanyang amo na sinitsa sa bomb shelter para magtago. Ngunit dumating ang pagkakataon na kanyang kinatatakutan. Natuntun sila ng mga Hamas. Upang makaligtas, ibinigay ni Camille ang kanyang pera na aabot sa 21,000 pesos at cellphone at nakiusap na huwag silang saktan ng kanyang 75 taong gulang na amo. Then after, he entered. I breathed like that and then he he opened the flashlight. I don't know what he put in his pocket but he get his telephone and then I stand up like that. Shalom Adoni. And then he grabbed the phone and in the phone there's a picture of me and my son and it's facing him. So I think it's safe. I opened the wallet. Take all. I opened in the face to show that I'm not going to
I will give everything to you, just don't hurt us. But not my passport and my card. So I said, if they take this, I cannot go home. I cannot see my son. And then, yes, there's more money here. I said, no more, sir. And then after that, he get out of the room. I follow him. I step a little bit out of the mamad and I'm holding the knob and I said, thank you, sir. Thank you, sir. I will close the door now. He don't look back to me, but he do like that. Kasalukuyang nasa Jerusalem ngayon si Camille kasama ang kanyang amo. Sa kabila ng nangyari, hindi anya iiwan ni Camille ang kanyang amo hanggang sa huli nitong hininga. Ang promise ko po kay Nitsa, once na namatay po siya, uuwi ako directly sa Philippines at hindi ko nakakayanin pang kumuha ng iba pang trabaho dito kasi hindi ko po talaga kaya. Ayoko makita siyang mamatay talaga. Natatakot po talaga ako kasi ayoko mawalan ng mama yung anak ko pero at ko po iiwan yung taong pinangakuan ko na hindi ko siya iiwan. Planong magbakasyon ni Camille sa Pilipinas ngayong taon para makasama ang kanyang anak na anyay kanyang pinaghuhugutan ng lakas. Tapos sabi po ng anak ko nung in the other day, Mami, pag namatay ka, mamamatay ako. Kaya po yung bata, feeling ko talaga hindi okay. Anak ko, uwi na ako. Huwag ka na mag-alala. Okay na si Mami. Ibibigay ko lahat. Mabuhay lang tayong dalawa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy nilang minomonitor ang kalagayan ng mga Pilipino sa Gaza at Israel sa gitna ng patuloy na bakbakan. Sinisikap din anyang mahanap ang lokasyon ng mga Pilipinong pinaniniwala ang bihag ng Hamas. We are using diplomatic efforts. We'll just leave it at that. Looking at the condition of the hostages, we assume they are, and we'll continue to exert every effort to at least locate them. Right. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na may mandato na sila sa kanilang mga tauhan na dapat tuloy ang proklamasyon ng mga mananalong kandidato sa 5 barangay sa Lanao del Sur at Calbayog City sa Samar matapos hindi natuloy ang eleksyon kahapon. Samantala, nagbabala naman ang COMELEC sa isang mayor sa Bicol na pinigilan umano ang proklamasyon ng mga nanalong barangay official doon. Ito ang balita ni Dante Amento. Doon po sa nag-delay o nag-cause ng delay ng delivery ng election paraphernalia o kaya hindi natuloy kaagad ang halalan doon sa area, pagkatapos ng election, we will deal with you. Tutuluyang sampahan ang kaso ng Commission on Elections ang mga individual na naging sanhi ng pagkaantala ng halalan sa 5 barangay kahapon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kahit pa mga kilalang personalidad ang mga ito, ay hindi nila palalagpasin. Maging mga miyembro ng PNP at guro na bigla na lang umatras sa pagsisilbi ng walang sapat na paliwanag. We will never forget what happened, and at the same time, we can never forgo. And we cannot promise to even forgive you because hindi po forgivable yon. Especially, ganun din po yung mga bigla na lang nag-withdraw. On the day ng election, nag-withdraw na lang kahit PNP personnel. Isipin niyo po, PNP personnel na ipinampalit namin, nag-withdraw pa doon sa mismong pag-conduct ng election. That is totally unacceptable. Kapag yun ho ako ang nag-file ng demanda, may pagkakalagyan ho yung mga yun. Lahat po ng kasali doon. Wala kaming binibintang kahit kanino, pero hindi po mangyayari yun, nang sila-sila lang yun. 5 barangay ang hindi nakapagsagawa ng halalan kahapon. 3 rito ang sa Lanao del Sur matapos hindi umano naihatid sa mga presinto ang election paraphernalia mula sa Municipal Treasurer's Office. Samantala, 2 naman sa Calbayog sa Samar matapos umanong iharas ang mga nagdala ng election materials sa Dinawakan at Naguma. Nasa 1,037 ang mga botanteng apektado. Pero tiniyak ni Chairman Garcia na ang kanilang mandato dapat matapos ngayong araw ang proklamasyon ng mga mananalong kandidato. Samantala, isa namang alkalde sa Bicol Region ang binalaan din ng COMELEC matapos umanong takutin ang mga miyembro ng Barangay Board of Canvasser. Kasong election offense ang inaasahang isasampa ng COMELEC. So ito warning do sa mayor na yung kilala mo kung sino ka. Huwag mo na lang pilitin na i-name ka namin. Hindi makapag-proclaim yung Barangay Board of Canvasser namin dahil pinapakialaman dahil wag daw muna i-proclaim.
So inutosan natin ang Regional Director, the BBOC should proclaim today at all costs. Wala tayong pakialam sa kung sino pa yung tumatawag na yan. Sa kabila ng mga nangyari tulad ng karahasan na antalang botohan, sinabi ng COMELEC na walang failure of elections at generally peaceful pa rin ang halalan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Commission on Elections na maibibigay na lahat ng honorarya ng mga guro na nagsilbi sa barangay at sangguniang kabataan elections sa BSKE kahapon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi na nila paaabuti ng 2 linggo bago maibigay ang bayad sa mga guro. Sa datos ng COMELEC, mahigit 600,000 na mga guro ang nagsilbing electoral board. Ang honorarya ng mga guro ay mula 8,000 hanggang 10,000 depende sa posisyon sa board. We were given by law 15 days na maibigay namin yung honoraria, pero pinakiusap po natin sa lahat ng mga regional directors na ma-convey sa lahat ng election officers natin, nasa kanila na po lahat ang pondo. Nanalong barangay captain ng Barangay Fatima, Santa Catalina, Negros Oriental ang asawa ng dating barangay kapitan na isa sa mga biktima ng Pamplona Massacre. Samantala, sa November 6 hanggang 9, ang filing ng Certificate of Candidacy para sa special elections sa 3rd District ng Negros Oriental. Ito ang balita nila Lane Moreno. Dili na gyud mi mo sulod og politika kay mga gulang nami nya unsa may nahitabo ron nga mura mag na kuan na natando ko nga napatay bismisis tungod sa politika. Ako na lang gyud mo padayon sa iyang kuan. Mo nang nipadayon ko sa iyang mga kuan ni Mrs. Nang ugon sa iyang mga project na hulumano na manon. Nanalo bilang chairman ng Barangay Fatima, Santa Catalina, Negros Oriental, si Rodelio Lalay Kinikito, asawa ng nasawing barangay chairman na si Florenda Kinikito. Si Florenda Kinikito ang isa sa mga biktima ng malagim na March 4 Pamplona Massacre. Tinamaan ito ng mga bala sa katawan ng pasuki ng mga armadong lalaki ang bahay ni Governor Roel Digamo sa Pamplona at pinaulanan ng bala ang mga nasa loob. Ayon kay Rodelio, sinamahan niya ang kanyang asawa ng araw na yon na humingi ng tulong pinansyal para sa kanyang mga nasasakupan. Pero maswerte na lamang na nakaligtas siya at buhay pa. Naniniwala si Rodelio na binoto siya ng mga tao para ipagpatuloy ang mga napasimulang programa ng kanyang asawa tulad ng pagpapatayo ng kalsada. Samantala, pinag-ahandaan naman ng COMELEC ang filing ng Certificate of Candidacy mula November 6 hanggang 8 para sa gaganaping special elections. Ito ay para punan ang nabakanting pwesto ni Congressman Arnolfo Teves Jr. Ayon sa COMELEC, nakadepende na saan ba kung isa ilalim nila sa COMELEC control ang 3rd District o ang buong probinsya. Wala namang bawal as long as mag-file ka. Yun lang, kung qualified ka ba o hindi, wala sa amin yun dito sa level natin. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang ilalabas ngayong gabi ng Provincial Plebiscite Board of Canvassers ang resulta ng ginawang plebisito sa Bulacan na layong gawing highly urbanized city, ang City of San Jose del Monte. Mula sa Malolos City, ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ano ang initial na resulta ng canvassing? Yes, Monica, nandito na nga tayo ngayon sa venue kung saan gaganapin yung inaasahan nating proklamasyon ngayong gabi nitong isinagawang plebisito kung saan gustong o may layon na gawing highly urbanized city ang San Jose del Monte sa probinsya ng Bulacan. At sa inisyal na datos na ating nakuha, Monica, sa Provincial Plebiscite Board of Canvassers o PBBOC ay nangunguna nga itong no votes, Monica, na doon sa kanilang inisyal na datos. Ibig sabihin nito, ang no votes ay nakakuha ng 249,847. Samantala, yung yes votes naman ay 159,635 o may diferensyang 90,212. Ang datos na ito ay galing sa 8 bayan at syudad at isang syudad ng Malolos, Bulacan pa lamang, no? At hinihintay pa natin, Monica, yung mula naman sa 3 syudad at 12 bayan. Ibig sabihin sa inisyal na tally, Monica, ng
canvas, mas marami yung tutol na bumukod ang San Jose del Monte City sa Bulacan mula sa probinsya. Ang plebisito ay alinsunod sa Presidential Proclamation number 1057 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2020. Ang Bulacan ay may 4 na lungsod, 20 bayan at nasa 2,092,147 yung mga rehistradong botante dito sa buong probinsya. Alinsunod sa Local Government Code of 1991, maaaring maging highly urbanized city ang isang lungsod kapag aabot sa 200,000 ang kanyang populasyon. Kung saan, Monica, pasok nga dito itong San Jose del Monte City sa Bulacan dahil sa datos ay nasa mahigit 600,000 yung kanilang populasyon. At may net income din ito, income na higit sa 100 milyong piso na mataas sa required ng batas na nasa 50 million pesos. Ngayong gabi nga ay inaasahan natin na ipoproklama dito kung ano ba yung mananalo, yung yes vote ba? Ibig sabihin, gusto ba nilang bumukod dito sa probinsya ng Bulacan o kaya gusto nilang manatiling bahagi ng Bulacan, probinsya ng Bulacan? Ibig sabihin, kung mananalo ang no votes. At inaasahan din natin, Monica, na mismong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ay pupunta dito at sasaksihan yung proklamasyon nitong isinagawang plebisito kasabay ng barangay at sangguniang kabataan elections kahapon. At batay sa ating nakuhang impormasyon, lahat ng mga barangay official naman dito, Monica, kaugnay sa BSKE ay naiproklama na. Yan ang ating update mula dito sa Malolos City sa Bulacan. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Pansamantalang ihihinto ang operasyon ng Angat Hydroelectric Power Plant. Tiniyak naman ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na hindi maapektuhan ang supply ng tubig sa Metro Manila. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Itong dam kasi natin na Angat Dam ay na 1961 at natapos noong 1967. So kung i-compute mo na sa 56 years na yung tanda ng dam na to. Simula sa November 6 ngayong taon ay umpisa ng rehabilitasyon at pagkukumpuni sa Angat Hydroelectric Power Plant. Ito ay upang magamit pa ng pangmatagalan ang planta at masiguro ang sapat na supply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, sa loob ng 2 buwan ay susuriin kung may tagas ba ang penstock o ang malaking tubo na nag-uugnay sa turbina papunta sa irigasyon ng NIA at auxiliary turbine ng MWSS. Yung gagawin nila for the 61 days is yun yung penstock, yung malaking tubo. Around 8 meters yung diameter ng tubo na yun at ang haba niya is nasa around 470 or less than 500 meters. Tiniyak naman ng MWSS na hindi maapektuhan ng gagawing rehabilitasyon ng planta ang supply ng tubig. Sa Angat Dam nanggagaling ang mahigit sa 70% ng supply ng tubig sa Kalakhang, Maynila at mga karatig lalawigan. Ginawa namin, within these 2 years ay nirehabilitate namin yung low-level outlet. So nagkaroon kami ng pagpapalit ng mga malalaking valves at ma-sure namin na gumagana ito during the 61 days na total plant shutdown. Ayon sa MWSS, kailangang makapag-imbak ng sapat na supply ng tubig sa Angat Dam lalo at may posibleng maging epekto ang El Nino sa bansa. Pero ayon naman sa Pag-asa, sa mga susunod na buwan ay posibleng makaranas pa ng mga pag-ulan. Sa ngayon ay umaabot sa mahigit sa 209 meters na ang level ng tubig sa Angat Dam. Samantala, ayon naman sa Department of Energy, hindi kakapusin ang supply ng kuryente ang bansa kahit na huminto ang operasyon ng Angat Hydroelectric Power Plant. Nasa 200 megawatt lamang anila ang nalilikhang kuryente nito kumpara sa 10 hanggang 11,000 megawatt na kabuuang supply sa bansa. Nasa tamang timing lang po yung pag-repair ng Angat kasi hindi po siya makaka-apekto sa ating grid. Pinagandaan na po natin yan doon sa preparation natin ng El Nino. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagwagi ang DNR Warriors at Judiciary Magis sa kanilang game sa opening ng UNTV Cup Season 10 kagabi.
Wagi rin ang mga nanood na fans sa public services na handog ng UNTV Action Center katuwang ang ilang government offices. Ito ang balita ni Gladys Duabi. Naging espesyal ang pagbubukas ng UNTV Cup Season 10 kahapon sa Smart Araneta Coliseum. Dahil ito na ang ika-10 taon ng Liga, ika-10 taon ng pagbibigay saya at tulong sa pamamagitan ng sports at charity. Isang dekada na ang natatanging liga ng mga public servants ang UNTV Cup. At mula nang umpisa nito noong 2013 hanggang ngayong Season 10, nananatiling ang pagtulong sa kapwa o public service ang una sa Charitable Sports League. Bago sinimulan ang opisyal na laro, inabangan at sinamantala ng mga manunood ang ininghandang serbisyo publiko na hatid ng Partners in Services. Mayroong information desk ng NHA, online verification sa Pag-ibig members, at ang hindi pinalampas ng marami, ang DFA na hatid ay mas mabilis na proseso ng pagkuha ng bagong passport at renewal nito. Kabilang si Nanay Jovelyn Galamay sa mga sumadya upang ma-avail ang free services. Partikular na ang pagproseso ng passport na malaking tulong sa kanyang buong pamilya, lalo na kung matutuloy ang operasyon ng kanyang anak sa abroad. Sa amin kasi kailangan po namin yung passport kasi yung anak namin, mayroon kasi siyang sakit or liver transplant kasi siya. So, nag-iisip kami na baka may possibility na sa abroad siya mapa-operahan. Kaya laking tulong sa amin yung merong ganitong services yung. Kaya nung nag-announce yung UNTV na meron silang application ng passport, ginrab na namin yung opportunity kasi feeling namin mahirap. But at least dito, mababait silang kausap, unang-una, free kang magtanong, so hindi ka mag-aalangan na magtanong as first-timer. Sa kabuuan, 105 individual ang napaglingkuran ng public service booth. Bukod dito, isang mini concert at live performances ng mga featured artists ang nasaksihan at lalo pang nagpasaya sa gabi ng mga manunood. Kabilang sa mga nag-perform ang bandang Yables at si Esay Belanio, na parehong unang nakilala sa Uncharted na Wish 1075 at nagkaroon ng official song release sa lahat ng digital streaming platform sa ilalim ng KDR Music House. At ang pinakainabangan ng lahat, ang highlight ng event, ang opening game ng Season 10. Para sa Game 1, nagharap ang PNP Responders at DNR Warriors, kung saan matinding bakbakan ang ipinamalas ng dalawang kuponan. Nanaigang DNR sa score na 89-87. Well, sinabi ko lang sa kanila, do your best. Kasi 8 lang kami. So we really have to help each other. Sabi ko lang sa kanila, focus on defense. Kasi yun ang papanalo sa amin. We will take it one game at a time. At pag-aaralan namin yung sunod namin kalabang. Ngayon talagang na-surprise kami. PNP na agad yung kalaban namin. Malakas na team, well-coached, maganda yung sistema. Sa Game 2, dinomina naman ng Judiciary Mages ang OPPMS Trailblazers sa score na 86-73. Samantala, Ibanez, 3-1, Colombia, 1-6. This is a great win for us. Pasalamat kay God di sa victory na to. And paano namin pinaganda? Actually, naka-tune up namin sila last Friday. So siguro, nung nalaman namin na sila makakalaban namin today, so medyo alam na namin kung ano yung magiging game plan namin. So yun lang. Medyo may idea na kami kung paano sila maglaro. Sinabi lang namin sa kanila, maglaro lang sila, stick to our game plan.
na mas mag-toughen up sila sa defense. Talagang malayo na ang narating ng UNTV Cup pagdating sa larangan ng sports at charity. Mula na mga nakasama ko, maraming salamat sa isang magandang paglalakbay. Mula sa 7 kupunan noong nagsisimula pa lamang. Ngayon ay 14 na teams na ang kasali sa liga na ang nais lamang din ay makatulong sa kapwa. Kasama pa rin sa liga ang mga kupunan ng AFP, PNP, Judiciary, NHA, OPPMS, Senate, DNR, GSIS, SSS, Ombudsman at DA. Nagbabalik naman ang Department of Justice. At sa pagkakataong ito, hindi na nagpahuli ang TFA emissaries at Commission on Elections para makasali sa liga. Naging daan din ang UNTV Cup upang makabuo ng magandang samahan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mula nang mag-umpisa ang UNTV Cup, umabot na sa mahigit 50 million pesos ang naipamahaging cash prize ng liga sa pangunguna ni Kuya Daniel Rezon, kung saan ang bawat napanalunan ng mga grupo ang napunta sa kanilang mga napiling benepisyaryo. At para sa Season 10, 3 milyong piso ang cash prize ng kampyonato. Umaasa si Kuya Daniel Rezon na lalo pang mapalawak ang ganitong gawain, hindi lamang sa sports, kundi sa iba pang larangan upang maging daan na mas maraming kapwa-tao pa ang matulungan. And we are looking forward na ito ay mapalawak, hindi lamang po sa isang larangan ng sports, kundi sa iba't ibang mga kaparaanan para naman ito ay maging daan sa pagtulong pa rin sa ating mga kapwa-tao. Ito isang bagay na hindi po natin kinalilimutan. Ang lindo, ang focus ng lahat ng atin po namang mga binabalak na mga proyekto, ang ating mga pinasimulang mga proyekto, ay para pa rin naman makatulong sa ating mga kapwa-tao. Sa likod ng matagumpay na proyektong ito, kinilala ni Kuya Daniel ang naging mahalagang partisipasyon ni Brother Eli Soriano nang ito'y nabubuhay pa upang mabigyan ng tulong ang mga nangangailangan. Gusto ko lamang din ibahagi na maging special mention ang naging partisipasyon ni Brother Eli Soriano dito po sa liga na ito na sumuporta para makapagbigay pa rin po ng ayuda sa mga kapwa-tao natin. Muli, salamat po sa inyong pagsuporta sa UNTV Cup, and to God be the glory. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ganitong gawain na kawang-gawa ang isinusulong, umaasang makahikayat ng mga tao na tayo man ay may magagawa kahit sa maliit na paraan at maging bahagi ng solusyon. Gladys Tawabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bago tayo magtapos, Bernard, no? Gusto natin i-congratulate yung UNTV Cup. Yes, sa lahat ng organizer, of course, syempre sa pangunguna ni Kuya Daniel Rezon dahil sa successful na opening kagabi. Ang ganda ng game kung napanood mo yung, lalo na yung first game. Oo, bakbakan talaga. Oo, kasi 2 points lang yung 2 points lang yung lamang nung nanalong team. Ayan. Kaya sa lahat po na bumubuo at pati doon sa mga bagong teams natin tulad ng Comelec, no? Maraming salamat sa pagsali sa ating liga this year. Yes, Bernard? At saka DFA, dalawa silang bagong. At DFA din. Maraming salamat po sa inyong pagsali this year. And good luck po sa lahat ng mga sumali, ng mga kakupunan, and may the best team win. So, eto na po. Mag-shoutout na po tayo sa ating mga kausi ngayong gabi. Unahin na po natin si... Ayan, shoutout po kina Julie Ruben. Magandang gabi kay Darrell Bautista at gayon din kay Arturo Castil. Maraming salamat din po kay Emily Panes, di ko alam kung paano, sana tama, kay Ryan Tongko at kay Mario Carbo. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 103, versikulo 8, na nagsasabi,
Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.